responsible father. So, alam natin, dapat ang mga tatay talaga yan, open yan, with regards to their children, kailangan lagi po silang bukas at madali po silang i-approach, madali po silang abutin. Okay. Chosen by Jesus to illustrate the Heavenly Father. It's about the scripture that we read. Yung pong binasa po natin kanina, about those prodigal son. Doon, pinapakita doon, yung kanyang dalawang anak. But this time, titignan po natin dito, the prodigal father, yung pong ama nitong dalawang anak na ito. Doon po muna tayo mag-focus sa tatay na po. He was then the ideal earthly father's standing. So, sa madaling salita, ito yung tinuro sa atin ng Panginoong Jesucristo para lang sa ganang maunawaan natin bilang mga tatay, maunawaan natin kung paano po ba talaga magpakatatay. Yan. So, marami pong tatay kasi ngayon, hindi na tatay ang kanilang karakter pagdating sa pamilya po nila. Parang hindi na tatay, parang tatay na. Diba? Bakit? Kasi kuminsan sila na yung kumakatay sa pamilya nila Sila na kumakatay doon sa kanilang mga anak. What do I mean here? Ang ibig ko po sabihin dito, to be a bad example to our children or to our family, paano natin pinapatay yung pamilya po natin? Dahil nakikita po nila yung pagiging example po natin as a father. So we need to kailangan po natin na ayusin po natin yung ating pagiging tatay sa harapan po ng ating pamilya. Okay. This prodigal father, ito po yung example na ipinapakita po sa atin dito na kalarawan nitong ating tatay o ng ating ama na nasa langit. So yun dapat kung gayon yung parang huwaran natin dito sa lupa para maging basihan ng pagkatatay po natin. Kaya makinig po kayo mga tatay, He was the father of two sons who were prodigal for at the time. So pag sinabi po kasi prodigal, they are careless, bulagsak, ano nangyari dyan? Okay. Ibig sabihin po, pag sinabi pong prodigal, ito po yung mga mahilig maglustay, mahilig magwaldas, walang pagsusumikap, walang parang irresponsable pagdating po sa mga bagay sa buhay po niya. The young was prodigal in choosing the pleasures of sin. Ito po ay yung isang anak, yung nakababata, mas pinili niya parang yung karangyaan ng sanlibutan. The older one was prodigal in choosing pride of self. Yan. Kumisan din po tayo. In comparison to be as a member of this church or to be a children to God, tayo din po, bilang mga Kristiyano, mayroon din po tayong dalawang karakter ng pagiging Kristiyano po natin. Unang-una, yung pagiging prodigal in choosing the pleasure of sin. At ikalawa naman, mas pinipili naman yung nandun nga tayo nananatili po tayo as a Christian, but still, we have choosing our pride of self. Yung parang pansarili lamang. Yung iba, lumalayo. Yung iba, lumalayas. Yung iba, nananatili. Pero nakapokus lamang po sila sa sarili po lamang nila. Kaya itong dalawang prodigal son na meron po itong prodigal father na ito. Pinili ang sanlibutan, yung isa, at yung ikalawa, piniling manatili sa Lord pero puno naman ng pride or yung tinatawag na selfishness in his life. Okay. Because the father what he was, the prodigal became what he should be. Kung paano tayo mga tatay, tayo mga ama ng tahanan, nagiging ganon yung ating mga anak. We are the best example for them. Mga tatay, tayo yung kumbagay parang papanoorin ng ating mga anak. Kaya nga, kahit na hindi mo ituro sa kanila itong bagay na ito, makikita mo, magre-reflect yung karakter ng isang ama sa kanyang mga anak. At mas mainam na makita sa atin bilang mga tatay, yung magandang example. And what is this example? Yung meron po tayong pagkatamot sa Panginoon. Yung tayo po ay lumalakad sa kapanalan ng ating Panginoon. The younger son, the learning, and the older indecision. Now, parang ganito po nangyari po dito. Lagi po tayo nagtatalo as a children to our father. Yung isa, parang
ang gusto niya mangyari, yung sa sarili niya lang. At yung isa naman, syempre, yung sa sarili niya rin. Kaya we are contradicting to each other. Lagi tayo nagtatalo. We are fighting for our pride. Yung palagi, yung kumbaga parang lagi na lang parang napakahirap na kumbaga parang i-handle ng isang ama. Ganon din po tayo sa pamilya. And even in this church, ganon din po tayo. Kaya nga, kailangan ang mga tatay po talaga ay alam kung paano po talaga nila i-handle ito mga bagay nito. At hindi po natin maiiwasan yan sa ating mga anak na meron po mga pagtatalo, meron mga higitan, meron po pagiging, ang tawag dito, pagiging makasarili, meron po itong ganon. Now, ang tanong po dito, what kind of father was he? Ano po bang klaseng ama ito tinatawag na the prodigal's father? Now, tingnan po natin. Character of Jesus, the earthly father, must have. Ano po ba yung dapat na taglayin ng mga tatay po ngayon sa panahon natin? Bilang tatay, ano po ba yung dapat na matutunan ko character of Christ Jesus para maging huwaran ako bilang ama sa aking mga pamilya? Now, una, he was an approachable father. Kailangan ng tatay madaling lapitan. Kailangan ng tatay, he is always open for the children. Kailangan madali po siyang unawain at makaunawa. Pag sinabi po kasi approachable, ang ibig sabihin yan, able to be reached or approached. Madali po siyang abutin ng kanyang mga anak. Alam niyo, ang mahirap po kasi dito, ang hindi po natin naiintindihan, akala po natin, ang tatay magtatrabaho na. Ang tatay kailangan kumayod lang. Kaya nga po, hindi magkaroon po ng tamang karakter yung ating mga anak. It is because may kulang. At alam niyo pa ba kung ano yung kulang po dito? Yung example. Yung example na ibinigay sa kanya ng ating Panginoon sa pamilya para maging huwaran sa ating mga anak o sa pamilya po natin. Now, alam niyo po ba, mayroon pong pag-aaral sa buong mundo na iba-ibang klaseng ama meron ang isang tahanan. At ano po ba ito? Marahil, baka mamaya, nandito po kayo sa ganitong kalagayan po. Ano po? Sabi po dito, 450% of father not in home. Wala sa kanyang tahanan. 300% no caring father. Walang malasakit sa kanyang pamilya. 150% self-centered father. Tatay siya pero wala siyang inisip kundi yung sarili niya lang. And the 50% maltreated their family. Kumbaga parang wala siyang pakialam o parang inaabandon niya yung kanyang mga pamilya. Ha? So, tingnan po natin dito. Now, he was an approachable father. Ito pong tatay po nila dito, wala po tayong masasabi dito. It is a heavenly father's approach, meron po ito. Now, Luke chapter 15, verse 12 to 18. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang pamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Ang dali kausap ito, tatay na ito. Hiningi lang ng kanyang anak at binigay na sa kanya. Verse 30, pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayo na bayin. Dinustay niya roon sa mga bisyo ang lahat ng niyang kayamanan. Nang mga lubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain iyon, kaya't siya'y nagsimula maghirap. Namasukan siya sa isang tagaroon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanyang mga napagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga buwang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Tingnan niyo po yung tatay. Ito tayo sa tatay muna, ano mo. Although alam na po natin itong prodigal son na ito. Mayos siya, kinuha niya yung kanyang mga kayamanan, yung kanyang parte sa kayamanan ng kanyang tatay, tapos dinustay niya po ito hanggang sa naghihirap po siya. Pero, dito ipinakita dito kung anong klaseng ama, meron po ito pong prodigal son na ito. Ngunit kapag isip-sisip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. So, ibig sabihin po dito, it's also a great leader.
Hindi niya ginugutom yung kanyang mga alipin, hindi niya ginugutom yung kanyang mga manggagawa. So dito parang pinapakita dito na kung saan nandun yung pagiging generous din po dito kanyang tatay. He's the provider. So pinapakita dito, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. So, kung papansinin po natin dito, parang confident siya na makakabalik siya. Alam niyo kung bakit? Because this father is approachable. Napakadaling lapitan. Hindi ba yung tatay na punong-puno ng pride? O ngayon, babalik ka dito. Pagkatapos mong kunin yung mana mo, nagpakasasa ka sa kayamanan. Tapos ngayon, naubusan ka, babalik ka dito. Hindi wala pong ganun. So, he is easily understand the situation of their child. So, kung mapapansin po natin dito, maraming tatay ngayon, bugbog ka kapag gano'n ang ginawa mo. May mga tatay po ngayon na talagang hindi ka nakikilalaning anak. O sige, bibigay sa yung mana mo. O sige, ito yung mana mo. Lumayas ka na dito. Huwag ka na magpapakita muli sa akin. Pag nagpakita yung bumalik yun, lalo na wala ng pera, ang sasabihin ngayon nun, ngayon, babalik-balik ka sa akin. So that was an attitude, the character, na hindi po natin makikita sa ating Panginoon. Na ang Panginoon po natin, He give all to us. Binibigay niya sa atin lahat. Pinababayaan niya tayo. Hindi pinababayaan na pagbayaan naman, no? Kundi pinababayaan tayo sa gusto natin because He want us to learn. Kasi alam niyo, ang tao po kasi, hanggat hindi niya na-experience yung mga bagay na hindi maganda sa buhay niya, hindi po ito babalik sa Panginoon. Kaya marami po mga tao po ngayon, lalayo sa Panginoon pero hindi na bumabalik. Alam niyo kung bakit? Kasi nakita niya na yung kanyang tatay o ang ating Panginoon hindi sa ganong pagkakakilala. So, ibig sabihin, if you know God in your life, if we know our Father God in heaven, hindi po tayo aalis o mawala man tayo, pero babalik at babalik tayo sa Panginoon because He knows how good our God. He knows how approachable our God is. Alam natin kung paano po itong tatay na ito. Kaya nga, mas tayo, nalilipat tayo sa sanglibutan. Parang sinasabi natin na it is good to be a part of this world rather than to be a part of God. Parang ganun po tayo Kaya po tayo lumalayas. Now, ito po yung pinakamaganda dito. You must know our Father God. Kailangan na makilala mo talaga para nang sa ganun, hindi mo talaga iwanan itong Diyos na ito at mawala ka man, babalik at babalikan mo ang Diyos sa buhay mo. Kaya nga, ito yung nangawan na dapat na makita po sa isang ama. Alam niyo, mayroon pong great impact po yung pagiging tatay po natin sa pagkilala ng ating mga anak sa Panginoon. Kaya listen, mga kapatid sa Panginoon, maraming tatay ng tahanan hindi itinuturo ang Panginoon sa buhay po nila, ang kanyang mga anak. Kaya, kung mapapansin po natin, maraming tatay, ayaw po nilang kilalanin ang Diyos din sa buhay po nila. Kaya huwag ka magtaka kung ang mga anak mo ay hindi rin kikilala sa Panginoon. Alam niyo, napaka-bless ng isang pamilya na mayroong tatay na kumikilala sa Panginoon. Kaya nga po, kung minsan mapapansin po ninyo, kayo mismo mahihirapan kayo. Kung ang inyong mga mister, kung ang inyong mga asawang lalaki ay hindi kumikilala sa Panginoon, alam niyo, napakahirap din na magbunga ito sa ating mga anak. Kaya hindi po nakakapagtaka kung bakit yung ating mga anak dito ay walang pagkakilala sa ating Panginoon. If the father of one house know how good the Father in heaven yan, alam niyo, sila po mismo i-impart po nila sa kanilang pamilya po yan. Kaya maraming mga tao po ngayon, halos hindi kilala ang Diyos sa kanilang buhay. Kaya nga, let's start all over again. Dapat na ituro po natin sa ating pamilya po talaga na napakabuti ng Diyos meron tayo. At ang Diyos na ito'y madaling lapitan, madaling hingan, madali na humingi tayo ng saklolo sa Diyos na ito. At yun po yung itangin po natin sa ating mga anak. Alam niyo, unang-una kasing natanim sa ating mga anak na they can rely on their own. Yun po yung laging tinuturo natin sa anak natin. Anak, kailangan mag-aral ka ng mabuti para na sa gano'n, makatayo ka sa sarili mo. Come on. That's all. Huwag yun muna i-insert po natin sa isipan ng ating mga anak. Ang unang-unang dapat na impart natin sa isipan nila, anak, kailangan kumilala ko sa Diyos sapagkat
We cannot win the battle of our life without God. We cannot have our success without God. Yun ang dapat na ilagay natin sa isipan natin. Para sa ganun, nag-aral sila, nakatapos sila, they give Him praise. Makakapagbigay po sila ng papuri sa Panginoon. Tignan nyo, sa mga graduate nga po, kapag ka nagsalita, mostly bibihira yung nagpaparangal sa Diyos. Ilan naman po yung napakinggan ko po na nag-speech po siya, no, yung graduation speech po nila, na ang pinarangalan niya sa buhay niya ang Diyos. Pero, iilan lamang po yun. Minsan, pinasasalamatan po nila, salamat po dahil tinuruan ako ng magulang ko na maging matalino, maging masikap, pero halos hindi mabanggit ang Diyos. Lagi na lang opsyon na lamang po ang sa Panginoon. Hindi po talaga nasa sentro yung pagpupuri pasasalamat sa Panginoon. Even in our life, we know that. Na lagi po tayo, na nakapokus tayo sa sarili nating strength, sarili nating kakayanan, sa sarili nating achieve, na na-achieve sa buhay po natin. Minsan, pinupuri natin yung sarili natin. Ang galing ko talaga. Mahusay ako. Ganun po tayo eh. Pero nakalimutan po natin na ang Diyos ang nagbibigay sa atin yan. We forget that God is a approachable Father. Na ang lahat ng pangangailangan ng anak niya, talagang ibinibigay niya. Kaya lang, alam niyo, mayroong mga tatay ng pamilya ganito. Hindi natin napapansin na kahit na anong hingin mo, ibibigay sa iyo ng iyong tatay. Especially kapag umiyak na ang isang anak, kahit alam niya na hindi dapat binibigay pa rin niya. Mga kapatid sa Panginoon, ang ating Diyos, minsan gano'n. Minsan, parang sa gusto ka namang mapagbigyan ng Diyos, sige. Pero hindi mo alam, ang Diyos laging nakapantay sa iyo. At hindi ka pinapabayaan niya dahil alam niya na may lakad ang tao na towards destruction. Hindi po natin naiintindihan yun. Kala natin, lahat ng lakad po natin para makakabuti sa atin. Pero ang hindi po natin alam, our Father in heaven, always watching every step that we have. Lahat ng lakad po natin binabantayan ng Diyos kasi hindi alam ng tao na mayroon po tayong lakad na kung saan patungo sa ikapapahamak po natin. Pero para sa atin, maganda po yun. Kaya nga po, minsan may mga katwiran po tayo na it is very, sabihin po natin, opposite to the righteousness of God. Kung minsan ang alam naman po natin mabuti yung sa sarili po natin eh. Kung minsan ang alam naman po natin mabuti, yung magandang bagay na gusto lamang po natin, like for example, yumaman tayo, mag-graduate tayo, maging successful tayo, yun lang yung alam natin mabuti. Pero God knows everything. Kaya nga, it is easy to approach our God. Kaya nga, yun yung tinuturo sa atin bilang mga tatay, kailangan maging katulad po tayo ng ating Panginoon. Na kung saan laging nakasubaybay yan, although alam niya na mali yung hakbang na gagawin ng kanyang anak, pero binabantayan niya pa rin yan, inaalala niya yun sa lahat ng gagawin niya dahil any time na magkaroon ng failure po yan, makikita mo yung tatay nandiyan agad. Ganun po kasi ang ating Panginoon. Okay. The text would seems to give some family history. Meron mga pinapakita po sa atin dito, yung pamilya na meron po itong father na ito, doon sa kanyang prodigal son. Since that the mother of the boys had died, para pinapakita po dito na wala na po silang nanay, ano po? Perhaps at the birth of the youngest son, siguro doon sa pagkapanganak po nitong bunso, namatay na po yung nanay. Perhaps this man has stood at the grave with his two boys. Kumbaga siya na po yung tumayong tatay. Meron po sa panahon po natin ganyan. Yung po tumatayo siya bilang tatay na, nanay pa, nanay na, tatay pa. So, what a great parents we have. Kung gano'n, alam niyo po, meron kang gano'ng klaseng tatay na parang siya na yung tatay, siya pa yung nanay. Alam niyo, parangalan niyo po yung inyong magulang kapag gano'n. Dahil mahirap po talaga maging isang tatay na nanay pa. Amen? Okay, tingnan po natin ulit. This is also indicate the wealth. So, di pa pinakita na mayaman itong tatay na ito. So, ano po ba pinapakita po dito? Our Father in heaven. Sometimes, many Christians today underestimating our God.
Sa paano paraan, Pastor, hindi naman namin ina-underestimate ang Panginoon eh. No. In our living, sa ating pamumuhay. Kung minsan hindi tayo lumalapit sa Panginoon, kung hindi tayo tumatawag sa Kanya, hindi tayo humihingi sa Kanya, hindi tayo umaasa sa Kanya, at ano lamang kung ginagawa natin, pang-sarili lamang po natin kakayanan. So we insult God. Para sinasabi natin, mahirap ang Diyos natin. Mahirap siya at hindi niya kayang ibigay sa akin ito mga bagay nito. Always remember that God, our Father in heaven, is approachable. Madaling lapitan, madaling hingan. Basta kung gano'n, bakit ang tagal maging answered prayer yung mga hinihingi ko sa Kanya? Kasi alam niyo kung bakit mahirap. Because not all of us here having relations with our Father. Lagi nating tatandaan, if you have relations to our Father, we can easily have whatever we ask in His name. Kaya ano sabi nga po sa atin, abide in Him and He will abide on us. And whatever we ask in His name, it will give it to you by the Father in heaven. By my Father in heaven. Now, mga kapatid sa Panginoon, it is relational. So, sa madaling salita, kaya parang hirap humingi sa tatay na to dahil yung relasyon natin is what? Broken. Hindi po buo yung ating relasyon sa Kanya. At gusto ko mangyari po ditong tatay na ito, ng ating Ama, ng ating Panginoon. Gusto niya magbalik loob tayo sa Kanya. At malaman din po natin that He is approachable, that He is wealthy, that He is rich for everything. Dapat nakita po natin kung gaano kayaman ang Diyos na meron po tayo. Kaya nga po maraming tao hindi lumalapit sa Kanya dahil alam niyo kung bakit? Dahil hindi nila alam kung anong kaya gawin itong Diyos na ito sa buhay po nila. Kaya nga po minsan, one prayer gusto nila, tututugurin na agad ng Panginoon yung kanilang mga panalangin. Kapatid, hindi po ganoon kadali pagdating sa ating Panginoon. Because God is a righteous God. And I tell you na yung buhay po natin dito is opposite to the life that He wanted for us. Magkaiba po ito. Kaya nga, hindi basta-basta nagbibigay ang Panginoon, but our God is approachable God. Madali po siya lapitan kung tama po yung ating pamumuhay at tama yung bagay na hinihingi po natin. Kaya nga, yung kaisipan po ng tao ay hindi katulad ng kaisipan po ng Diyos. At marahil po, mayroong mga bagay na inaayos sa ating Panginoon kung bakit hindi tayo makalapit sa Panginoon. At ganoon din po dapat tayo mga tatay. Na sa paglapit po ng anak po natin, dapat na unang-unang makita po natin yung sa ikabubuti po nila. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na iniisip ng ating Panginoon ay para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. That's why He is easy to approach. Madali po nakita po ito ang ating Panginoon. Kaya lang, gusto niya mapabuti ka. Ayaw niya na mapasama ka. Kaya nga, alam niyo, ang Diyos hindi basta-basta nagbibigay sa tao yan. Kasi gusto muna ng Diyos na ito na talagang maging malapit tayo sa Kanya. Ganun din po ang tatay. Di ba sa atin, gusto niya na maging close ka. Alam niyo, minsan nga, natouch ko ako doon sa anak ko, no, kay Caleb. Kahapon, kasi naglilinis po ako ng sasakyan. Nakikita niya siguro, pawis na pawis ako, ang init-init. Pumasok yung anak ko. Tapos kumuha siya ng tubig. Sabi niya, kapainom ka muna ng water. Tapos, okay, uminom na ako ng water. Tapos mamaya-maya na naman, lumabas na naman. Kumuha ng panindan ng nanay niya. Sabi niya, Papa, merienda muna tayo. Nakita niya po kung paano po siya mag-approach sa akin. So, ibig sabihin po nito, alam niya kasi na mayroon siyang makukuha sa akin pagka ganun. Amen? Alam niya na rewarded yung paglapit ng anak sa kanyang tatay. Ganon din po tayo. Everyone who come to Jesus has always received reward. At napakaganda ng bawat reward na yun. At yun po yung dapat na makita natin when we approach our Father. Dapat kapag tayo lumalapit po tayo sa ating pamilya, sa ating mga tatay, kailangan po alam natin na mayroong reward na makukuha tayo maganda. Amen? Kaya lang, kailangan dapat, we have, as a father, we have a great example, and our example is our God. Yun po yung kailangan maging example natin. Baka mamaya, lumapit sa iyo yung anak mo, tapos ang ibibigay mo reward sa kanya, isang malamig na sorpresa. Walang tumawa sa inyo, no?
Kasi akala nyo normal lang po yung bagay na yun. No, it's not. Dapat na para sa ikabubuti ng anak natin, yung ating i-reward sa kanya. And this is how approachable Father given anything for the sake of His children. Ganun po dapat eh. Yung magandang bagay at hindi yung bagay na kung saan para mapapaliwala po sila sa mundo po na ito. Now, the young son's dreams the far country, what was it like? So, dito pinakita po dito na siguro gusto lumayas po dito, no? Some might have sleep off and run away. Some might have asked another to intercede. Siguro minsan gusto nila para mayroon na mamagitan palagi sa kanila para makalapit sila sa kanilang tatay. This one feels free to come right to his father. Meron naman na malayang-malaya sila nakakalapit po sa kanilang ama. At alam nyo, meron po talaga mga ganong mga anak, meron po tayong mga tatay. Now, kung minsan meron po tayong mga anak na ang layo-layo ng kalooban sa atin. Na parang halos hindi mo anak. Na kapag nakikita ka, makikita mo, umiiwas pa sa'yo. Come on, tingnan po natin yung mga tatay. Baka meron kang anak na gano'n na kapag nakikita ka, lumalayo pa sa'yo. Iniiwasan ka pa. There's something wrong with you. Mayroon siyang bagay na nakita na alam niya na hindi parang maganda para sa kanya. At hindi po natin sila masisisi. Baka mayroon nga silang nakita sa atin na kung saan ay talagang hindi naman talaga approachable. Na mga kapatid sa Panginoon, I was really blessed dahil yung mga anak ko po talaga kapag mayroong mga problema po yan, si Jessica, makikita mo yan, magchat-chat na agad sa akin yan, magtatanong na agad sa akin yan. Tapos lalapit sa akin yan, magtatanong na agad yan. Alam niyo, I was really blessed dahil kapag gano'n po sa isang tatay, ang sarap po sa pakiramdam nito na parang napakahalaga po sa mga anak mo. At alam niyo po, pag gano'n din po ang ating amang nasa langit. Na kapag tayo po lumalapit sa Kanya, na tayo nagpapray sa Kanya, tayo laging nag-aas sa Kanya, lagi po tayo takbo agad sa Kanya, alam niyo po ba, tuwa-tuwa ang Diyos sa ito. Tuwa-tuwa ang Diyos na kapag nakikita niyo yung kanyang mga anak ay lumalapit palagi sa Kanya. Laging nagtatanong sa Kanya, laging humihingi ng counsel sa Kanya, laging humihingi ng advice sa Kanya. Natutuwa po itong Lord na to, every time that a man approach God, gusto ng Lord po yun. Kaya nga makikita po natin ang isang tao na lumalapit sa Panginoon, ang sabi niya, lalapit din ako sa Kanya. Sino man lumalapit sa akin, lalapit ako sa Kanya. Sino man manunumbalik sa akin, manunumbalik din ako sa Kanya. Yun po yung puso ng isang ama. Huwag po tayo bilang mga tatay, huwag tayo makipagpikisan sa ating mga anak. Huwag natin tiisin yung ating mga anak. Dapat tayo po mismo, kung wala pa po tayo ng tinatawag na strong relations with our children, pag-umpisahan mo na po ngayon. Kailangan makilala ka nila ng lubusan. He knows you very well. Kailangan na makita nila na how good your character as a father to them. Kailangan makita po nila na ikaw yung kailangan takbuhan nila pagdating po sa mga problema nila at hindi yung mga tao nakakilala po nila, kundi ikaw yung dapat na unang-una. Kasi yun ang dapat na unang-unang mayroong karakter ang isang tatay. Yung kapag siya may problema, unang-unang tatakbuhan niya ang Panginoon. Kapag siya mayroong bagay na kailangan i-ask sa sarili niya, dapat ang unang ina-ask niya ang Lord. Nararamdaman po ng ating mga anak yun. Kaya dapat din po na matutunan po ng ating mga anak yung mga bagay po yun. At tayo rin po ang magtutulong sa kanila by showing them to be a great example to them. Our Heavenly Father is approachable. Sabi po sa ating po dito, come now, let us settle the matter, says the Lord. Nakita niyo po mga kabataan po ngayon, makinig po kayo. Maraming po mga kabataan ngayon, pag nagkamali sila, nagtatago sa tatay nila. Pag may nagawa po silang sin, nagtatago sila sa tatay nila. Pag meron silang ginawang mali, nagtatago sila sa tatay nila. Ayaw nilang magpakita. Pero ano sabi po sa atin ng Lord dito? Come now, let us settle the matter, says the Lord. Basahin po natin sa book of Isaiah, chapter 1, verse 18. Halika kayo at tayo'y magpaliwanagan. Sabi ni Yahweh, gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak.
Now, mga kapatid sa Panginoon, dapat ang mga anak po natin, mga tatay, na kapag mayroon sila ng gawang pagkakamali, makikita mo na often sila na lumapit sa iyo. Yung hindi sila natatakot, na kapag ka sinabi mo sa kanila, anak, may problema na yan, pag-usapan natin yan. Anak, may nagawa kang pagkakamali. Okay, huwag kang matakot. Halika, let us settle everything. Hindi ba yung bubagpagin mo agad siya? Hindi ba yung sasaktan mo agad siya? Tanungin mo siya, bakit mo nagawa itong bagay dito? Sabihin mo sa akin, is there any wrong and anything that pushing me to do these things? Tanungin mo siya, kausapin mo siya, alamin mo kung ano yung kalooban niya sa pagkatang Diyos, gano'n ang ginagawa sa atin. Hindi ka agad pinapatawag ng parusa ng Panginoon kapag nagkasalanan. Kundi ang ginagawa ng Lord, halika, lumapit ka sa atin, magkahaliwanagan tayo. Mag-usap tayo, pag-usapan natin yung mga bagay na nagagawa mo mali. Ang Diyos, kapag ka meron kang kasalanan na nagawa, makipag-usap ka sa Kanya, ang arreglohin ng Panginoon para sa iyo. Kaya nga, ipakita lamang po natin, when we are coming to Christ, dapat na tayo rin po mismo ay makikinig tayo sa Kanya. Kung ano yung bagay na sinabi niya sa atin, yun ang gawin po natin sapagkat yun yung makakaayos sa buhay po natin. Amen. Jesus is the image of the invisible God. If Jesus is approachable, then so is the Father. So, ibig sabihin dito, pinakita po sa atin dito yung lakad ni Jesus dito na lahat lumalapit sa Kanya. May mga mahihirap, may mga karamdaman, may mga bulag, mayroong mga patay na inilapit sa Kanya, pero nabigay niya yung kahilingan at kagustuhan nito mga tao dito. Now, Colossians chapter 1 verse 15, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Ano pinapakita dito? Kung meron po tayong Kristo sa buhay po natin, we all know how approachable our Father. Kung paano ipinakita po ni Jesus po dito, that He has His helping hand, He has courage to give you anything that you need in your life. Alam niyo, ganun po ang ating Ama. Kung paano po ang Diyos po natin, nagbigay po siya ng advice sa mga tao, kung paano po mamubuhay na maayos, nagbigay siya ng mga pangangailangan ng tao, kung paano po ito, na siya mismo ang nagbibigay sa atin. Kung pinapakita niya dito na anyone who comes before me, lahat ng tao na lumalapit sa Kanya ay hindi mabibigo. Sapagkat ang gusto po talaga ng Panginoon po dito, yun po talagang siya yung magkakaloob sa atin ng mga bagay dito. At ang Ama, ganun po dapat tayo. Kaya nga po tayo yung provider of our family. Dahil kapag halimbawa may pagkukulang po sa pamilya po natin, dapat tayo yung tinatanong agad nila. Paano bang gagawin po natin dito? Tatay, paano gagawin natin dito? Ano ba yung dapat na magiging? Ganun po tayo dapat eh. Dahil sa Lord, dapat ganun din po tayo. Na kapag halimbawa meron tayong mga pangangailangan sa buhay, we keep on asking God. We pray. We ask petitions for Him. Lagi po tayo nagtatanong sa Panginoon. In all our ways, acknowledge Him. As a father, we must be trusted for them. Kailangan po na tayo po ay napapagkatiwalaan din ng ating mga pamilya. Tingnan niyo po dito. God is approachable. Sabi po dito, God is approachable. Look at Jesus. He never turned anyone away, even when it would seem there was urgent business, or He was tired, or the people coming to Him seemed repugnant. So kung titignan po natin dito, kahit nakasuklap-suklap ka pa, kahit na hindi ka kalugod-lugod sa Panginoon, na kapag kalupapit ka sa Panginoon, ma-approach mo pa rin siya. Pagbibigyan ka pa rin niya. Ganun po ang Panginoon po natin eh. Hindi po siya yung kumbaga, i-reject ka agad ng Lord na ito. Na kahit busy po ito, hindi kayo i-reject nito. Uupuan ka ng Diyos, papakinggan ka ng Diyos. Pero kalimitan po ngayon, mga tatay, kapag ikaw galing ka sa trabaho, pagod ka, tsaka mo na ako kausapin. Tsaka na natin pag-usapan yan. Hihingi ka na naman. Ganun po agad yung approach mo natin sa ating mga anak. Hindi po natin sila pagtsagaan.
At dapat nga po na kahit anong pagod po natin, anong busy pa po natin, at alam natin na parang nasusukom sa atin yung ating mga anak, kailangan i-approach po sila rin ng tama. Because an approachable father can be approachable to them. Kung bakit parang hindi lang sila yung approachable, tayo din dapat. Pakita natin na approachable din po tayo sa kanila. Kung minsan nga tayo, mabilis tayo lumapit, katulad nga po kanina. Ayun ako naman po sa inyo. You know, things not work together for good. So, sabi po namin ni Sister Mary, nagugutom ako. Ikaw din ako, nagugutom ako. Di ba, hihintayin natin si Jessica. Kasi si Jessica, pag lumabas po yan, pag sumundo sila, pagbalik yan, may dala na po chicken joy yan. Yan. Siya yung nagpapaalusan sa amin dito. Eh ngayon, asa kami kanina. Medyo nabigo kami. Pagdating po niya, walang dala. Tapos, sabi ko, buti na lang, nagbigay si Denden sa akin ng isang yung release ko. Sabi ko, ito na lang, hatiin natin. Kaya nakita ko ni Jessica, aba siguro nakunbig lumabas. Pagbalik niya, may dala na po McDonald's. Sabi ko, nakakaya naman sa'yo. So, kung papansinin po natin, yung relation ng father to their children, alam niyo na kahit na po sabihin po natin na nandun tayo sa mga bagay na kaabalahan po natin, give time for your children. Kasi in return to that, makikita mo ganun din gagawin sa'yo. Naramdaman niya kanina, nagugutom ang tatay ko. Bili ko nga. Sabi ko, nakakakumpit naman. Eh pa, mas nakumpit ako kanina, no? Kinain ko yung release ko. So, ganun sa akin, nagkakumbikan pa kami, ano? Ang tanong dito, ikaw tatay, may conviction ka pa ba kapag lumalapit sa iyo anak mo? At ikaw naman anak, may conviction ka pa ba kapag lumalapit sa iyo yung tatay mo? Kailangan magkaroon po tayo ng right approach sa isa't isa. Hindi lang yung tayo lang magaling mag-approach, pero pag ikaw naman ang in-approach, hindi ka na, parang wala kang pakialam. Ang ating Diyos, minsan ginaganon natin. Gusto natin, approach na tayo ng approach sa Panginoon. Dahil alam natin yung sa approachable God, kaya sinasamantala natin. Pero kapag ang Diyos na nag-approach sa'yo, minsan binabaliwala natin. Ayaw natin pagbigyan. Minsan, we ask something for the Lord, andiyan agad ang Panginoon eh. Ang bilis nga tumugo ng Panginoon, pero kapag ang Diyos naman ang humiling sa'yo, pinagbibigyan mo ba siya? Yung Wednesday nga, alam mo yun, hindi ka pa makakatin eh. How can you approach ka? So mga kapatid sa Panginoon, huwag tayo kumbagay one-sided. If you love God, ipakita mo sa Kanya that you really love our Father. Pagka humiling siya sa inyo, pagbigyan niyo ang Panginoon. Because He is a approachable God. Kung minsan, alam niyo, kaya nagsasawa na lang magbigay sa atin ng Panginoon kasi ang Lord, hindi na makahingi sa atin eh. Konting panalangin lang, ayaw mo pang ibigay sa Kanya. Konting pag-church lang, ayaw mo pang ibigay sa Kanya. Konting pag-iimbahit lang ng mga kaibigan natin, hindi mapapagawa. Kaya ang Lord, nagsasawa na rin po sa atin kung minsan eh. At hindi niya naman ibigay sa atin yung gusto natin kasi ayaw ng Lord na maging ganun ang attitude po natin. Yung pagiging makasarili po natin. Now, ano pa ba yung pinapakita po dito na yung pagiging prodigal po dito kanyang anak na ito? Bakit po ba siya lumaya sa malayong lugar? What is a far country? This riotous living. Now, pag sinabi riotous living, ibig sabihin nito, mas pinili niya yung buhay na magulong. Kung minsan ganun po tayo, yung paglapit sa Panginoon, ayaw natin piliin. That was not our priority in life, to come to Jesus, to close our life to Him. Mas kino-close pa natin yung buhay po natin into the far country. Pag sinabi far country, ibig sabihin yan, gusto natin yung malayo tayo sa Panginoon. Kaya ano mangyayari po sa atin? Minsan, mas natatanggap po natin yung hindi magandang bagay kaysa sa magandang bagay. Nandun ka na sa Panginoon, ayaw mo pa manatili doon. Dahil alam natin, maganda yung mapupulong natin sa Panginoon. Come on, ganito po yung righteous living. Dream of great task, but found great temptation. Baka minsan naghahanap po tayo ng maayos na trabaho, naghahanap tayo ng maayos na kabuhayan, pero ano nangyayari? Nahuhulog tayo sa tukso o sa mga problema ng buhay.
Dream of adventure but instead found agony. Minsan nakikipagsapalaran tayo, pero alam po yung natatagpuan natin, matinding kahimapan, matinding pagdurusa. Why? Because of what? From Christ Jesus. You are on the far country. Ibig sabihin po nun, you are separated to the Lord. You are giving away your life to Jesus. Dream of prestige, but instead found poverty. Gusto natin mamuhay na marangya. Pero ano po yung ating nasusumpungan sa buhay? Yung matinding kahirapan. Bakit? Because without approaching our God in our life, mapapahamak po talaga tayo sa buhay. What is a far country? Endless living? Dream of romance, found drugs. Gusto natin yung kaibig-ibig na pamumuhay. Yung maganda at halimuyan na pamumuhay. Pero ano natagpuan po natin? Para tayo naging busabos. Para tayo naging basahan. Kaya nga maganda mga kapatid sa Panginoon, sa Diyos natin hanapin lahat ng mga pangarap po natin. Dream of happiness found himself feeding the hearts. Kaya ito pong kanyang bunsong anak, ano po nangyari po dito? Because of his selfishness, because of his self-centeredness, because of his self-will, ano nangyari sa kanya? Nagdusa siya. Nagpakain na lamang siya ng baboy. Samantalang nung maisip niya, ito kagandahan dito. Nag-isip niya, bakit ba ako nandito ngayon? Samantalang sa tahanan ng aking ng ama, maraming pagkain. Sobra pa yung pagkain ng mga alipin. Kapatid sa Panginoon, hindi niyo po ba alam yun? Ganun din po sa atin ng Panginoon Pinapakita sa atin ng Lord, in my house, there is a lot of rooms, there is a lot of food, there is everything that you need. Nasa Kanya lahat ng pangangailangan natin, nasa Panginoon, because God is everything. But still, anong ginagawa natin? Stray away. Tumatakas tayo sa Panginoon, iniiwanan natin ang Panginoon na sa pag-aakala na dito sa mundong ito, masusumpungan natin lahat ng mga pangangailangan natin. If it is not allowed to you by God, it couldn't be happen to you. Hindi mo matusumpungan yung mga bagay na hinahanap mo kapag hindi pinahintulutan sa iyo ng Panginoon yan. Because God is the God who answered for every prayer we have. Alam niyo, madali lamang po lumapit sa Panginoon. Kaya lang, huwag tayong demanding sa Lord. Kung ano lang ang ibigay ng Panginoon, yun lang, dahil yun lang yung para sa ikapupunin natin. Sometimes, alam niyo po, umahanap tayo sa Lord, humihingi tayo sa Lord, binigyan ka ng Panginoon, pero sasabihin mo, ito lang po. Lord, baka huwag na pwede yung dagdagan ko. Alam niyo kaya hindi dinadagdagan ng Panginoon sapagkat hanggang doon lamang yung hindi po ikapapahamak. Kaya yun lamang yung ibinigay sa iyo dahil doon ka lamang hindi mapapahamak dahil pag dinagdagan pa ng Panginoon yan, alam niya na papunta na yan sa kapahamakan mo. At kadalasan yun yung pinipilit natin sa Panginoon. We approach God wrong. Mali yung ating paglapit sa Panginoon. Dahil ang dapat na paglapit sa Panginoon, kailangan matutunan mo kung ano yung tama na inilalapit mo sa Kanya. Amen. The father was approachable even from the big pen. I will arise and go to my father. Dapat na malaman mo na ang lahat ng bagay na kailangan mo nandun sa Panginoon. Lalo na especially kapag nandun ka na sa big pen. Nandun ka na sa koral. Ibig sabihin, nandun ka sa maruming pamumuhay, nandun ka sa kahirapan, nandun ka sa failure, nandun ka sa mga kabiganan. Ngayon, anong dapat mo maisip? Dapat ma-realize mo, into my father's house, marami, sagana sa lahat ng bagay. Alam niyo, yun yung magtutulak sa iyo para makabalik ka sa Lord din. Pero gusto ko po na malaman po ninyo, the offer of the world is the same thing. That can deceive you not to go back to Christ Jesus para hindi ka makapalumbalik sa Panginoon. Alam niyo po ba yung isang tao na naligaw, na lumayas, na kapag ka nanumbalik sa Panginoon niya, tuwang-tuwa ang Diyos. Sapagkat nandun po yung naganakan ng puso ng Panginoon sa isang taong nanumbalik sa Kanya. Okay, ikalawa, a father who is his son was associated with heaven. Now, inilalagay po sa atin po dito ng Diyos na dapat pagka ang isang tatay, unang-unang maiisip ng kanilang mga anak, ang Diyos. Pag naisip nila yung kanyang tatay, maiisip nila ang Diyos.
Ngayon mga tatay, ganun ba yung naiisip ng pamilya natin sa atin? Baka iba na naiisip, ano? Katulad ng sinisigaw ng isang araw ng asawa mo. Demonyo ka, nandito ka na naman. Demonyo ka, lumayas ka dito. Kapatid sa Panginoon, nandiyan pa po ba tayo? Ang pamilya po natin dapat ang naiisip niya kapag naiisip ang isang tatay, naiisip niya ang Diyos. When he thought of heaven, he thought of his Father. When he thought of his Father, he thought of heaven. Kapag iniisip niya yung kanyang ama, naiisip niya ang langit. Kapag naiisip niya ang langit, naiisip niya yung ama. So, ibig sabihin, in connections to their Father, ibig sabihin po nito, nakikita niya doon yung mga pamumuhay na mga Diyos. Amen. Hindi yung pamumuhay na lihis sa Diyos. Karaniwan po kasi yun yung nawala sa pamilya po natin eh. Pag sinabi yung tatay, alam niyo may tinanong nga po tayo, yung parang yung word na ginawa po ng mga short video, ano po. Tinanong nila yung mga estudyante nila, mga maliliit, no? Ano ang nanay? Anong tawag sa nanay? Ilaw ng tahanan. Eh sa tatay? Ha? Ano? Ano ang tatay? Ha? Halimaw. Sagot naman. Napanood po ba yun? Iba na yung pagkakakilala. Iba na yung pagkakakilala ng bata. Hindi na naligin ang tahanan. Di ba? Natatandaan niyo yun? Napanood niyo ba yun? Tinanong yung mga estudyante niya. Sino naman si tatay? Ha? Ano? Ha? Ha? Halima? Tatay, baka ganun na ang pagtingin sa atin ng mga anak natin. Brother Ronnie, ganun po ba? Hindi ko abay dyan si Brother Ronnie. Pero meron po talaga ngayon, di ba, yung mga tatay na parang halimaw na dating sa kanilang mga ano. Kasi hindi na talaga mga pamilya at mga tao. No? Luke chapter 15 verse 18, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. If we know our Father is good, if we know our Father, that it is pictures of heaven or the pictures of holiness of God, madali po tayo makakahingi ng tawad. Madali tayo makakalapit po sa Panginoon. Now, he could not be reminded of God without remembering his Father. Alam niyo, hindi naman po ipapaalala sa atin ito mga tatay nito eh. Kung naglalarawan po sila sa ating Panginoon. His father surely was a man who walked with God. Ito po tatay na ito, kaya ipinaalala dito sa prodigal son na ito, kasi yung karakter ng tatay niya ay parang mga Diyos. Hindi parang mga Diyos, kundi mga Diyos talaga. Kaya nga, you always remember God in His life. Na dapat tayo mga tatay po, na kapag halimbawa, nandun sa pagkakamali yung mga anak natin, maaalala nila yung tatay nila nga pala, yung tinuro nga pala sa aking papa. Yung kapag may problema, lumalapit tayo sa Panginoon. Nagpapalili tayo. Yun yung agad na makapasok po sa kanila. We can teach them even though they are away from us. Kahit na nasa malayo yung mga anak natin, natuturuan pa rin natin sila by remembering us as their Father. Bilang mga tatay, dapat natuturuan natin sila kahit wala sila sa pugat natin. Baka mamaya yung mga anak ninyo, iba yung nakikita. Si tatay nga, umiinom ka, inuman tayo. Si tatay nga, nakotyero ng ako, hindi makapagod tayo. Ganun yung pumapasok sa atin because we are like father, like son. Meron tayong attitude na gano'n eh. Na ginagaya natin kung ano yung nakikita natin sa mga magulang natin. Sabi ko dito, what impressions of his son couldn't escape it. Kung bagay parang dito, hindi matatakasan ito ng ating mga anak. Kaya dito, ano sabi niya dito? Buti pa doon sa tahanan ng aking ama, maraming pagkain. Ang sabi pa po dito, his father surely was a man who walked with God. What impression his son couldn't escape it. Now, another thing is the father at prayer in devotions in the reverent talk. Nakikita niya siguro eh.
Na kapag halimbawa mayroong problema yung kanyang tatay, siguro nakikita niya kung paano po na talagang kagalang-galang itong tatay niya. Nakikita niya siguro kung paano panalangin itong tatay niya. Ikaw, tatay, nakita ka ba ng pamilya mo na nananalangin para sa pamilya mo? Nakita ka ba ng anak mo na nananalangin para sa kanila? Nakita ka ba ng anak mo na nananalangin para sa kabuhayan mo? Nakita ka ba ng anak mo na nananalangin para sa mga pangangailangan mo? Kailangan, as we walk as a father, kailangan nakikita po nila yung bagay na yun. As father was godly, how about you? Tayo po kaya bilang mga tatay. Yun po yung kailangan na maging tayo sa harapan ng ating pamilya. Ikatlo, a father who was affectionate. Na kailangan tayo mga tatay ay talagang puno-puno talaga ng pag-ibig, pagmamahal sa ating mga pamilya. Not only to our family, but to our neighbor. Dapat tayo po yung nagpapakita talaga ng affection. Ran and fell on his neck and kissed him. Nung makikita niya na po na pagdating po yung kanyang anak, galing doon sa paglalayasan po, anong ginawa niya? Nainip na siya eh. Hindi niya na po hinintay na makalapit sa kanya, kundi siya na mismo, yung tatay na mismo, tinakbo niya yung kanyang anak niya. Minsan tayo, tinataguan pa natin sila. Kapag nagkamali sila sa atin, wala ka sa buhay. Minsan may mga attitude tayo ganun. Pero itong tatay na ito, because of his love, hindi niya mapigilan yung kanyang pag-ibig. Nakahit na siguro sumama ang loob niya dahil umayag siya yung kanyang anak, pero ano na naiig sa kanya? Yung pong pag-ibig sa bansa. Sorry for the father na hindi po ganito. Dahil ang gusto po talaga sa atin ng Panginoon, if we bring up our children into God, kailangan ipakita po rin natin sa kanila yung tama. At hindi yung bagay na mali. Dahil marami po sa atin ang ipinapakita po natin sa mga anak po natin kahit agad. Hindi yung pag-ibig sa banso. Tagapin po natin na yung mali ay mali at yung tama ay tama. Kasi ang gusto naman po talaga ng Panginoon, maiayos po tayo. Dahil pag mali, hindi po natin dapat na ipapakita sa ating mga pamilya na kahit na mali ito, pinapakita natin tama pa rin. Come on, mga kapatid sa Panginoon. Yung katotohanan na kailangan na makita po nila sa atin. It's nonsense that manhood calls for cowardice. Now, kung papapansin po natin, di ba, may mga tatay na parang hindi mo maramdaman eh. Alam niyo, may mga ganun lalaki, di ba? Yung parang hindi mo makita yung pagmamahal nila sa kanilang mga anak. Yung hindi marunong maglambing sa kanilang mga anak. Yung hindi marunong parang magpaglaro sa kanilang mga anak. Ang gusto lang po niyan, magtrabaho, at pagkatapos pagod na matulog. Kailangan din po natin ng extra time para sa ating mga anak. Dahil kapag sila po ay nagkaroon ng problema, lalapit po sila sa atin dahil marunong po tayo magbigay sa kanila ng panahon at nararamdaman nila yung totoong pag-ibig natin sa puso. Amen. Luke chapter 15 verse 20, at siya'y nagpasyang umuwi sa kanila, malayo pa'y natanaw na siya na kanyang ama, at dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Hindi na naig sa kanya yung inis. Hindi na naig sa kanya yung kasalanan ng kanyang anak na nagawa, kundi ang nanaig sa kanya yung pagpapatawad, yung habag, yung pagmamahal. Kaya nga, ganun po tayo mga tatay. Although minsan, alam nyo, tayo mga tatay, minsan medyo ma-pride tayo eh. Bahala ka anak, pinasok mo yan eh. Kasalanan mo yan, ginusto mo yan. Ganun po tayo mga tatay. Pero, not this father that given to us by God as the illustration for us to be an example. Kapatid sa Panginoon, kailangan po nagayahin po natin kung paano po ang Diyos nagpakilala sa atin. It was the look of love. The Father had been watching for him. Lagi po nandyan nakatingin lamang po yan Nag-o-observe yan. Kahit malayo ka, lagi kami mag-monitor ng tatay. Ganun po kasi ang Diyos. He's keep on watching us. Lagi niya tayo pinapanood. Although kung minsan mayroong mga pagkakataon na parang tahimik sa atin ng Panginoon, Pero wag ka, ang Diyos na ito'y nakabantay lamang sa iyo. He is always watching you. Kahit na natutulog ka, pinapanood ka ng Panginoon. Ganun po tayo dapat mga tatay.
Hindi nawawaglit sa isipan natin, sa puso po natin yung ating mga pamilya. Dapat lagi po binabantayan po natin sila sa bawat pagkakataon. Kaya ano po nangyayari po dito, no? The father had been watching for him. Nasa malayo pa lang siya, tinakalawa na siya ng tatay. Hindi na magkanda uga-ugaga yung tatay. Gusto niya, sa lubangin ay yung kanyang anak. He ran to meet him. Sinaluban niya po ito dahil sa sobrang pagmamahal niya dito, sobrang pagkamis niya dito. Amen. Lumisa po si Francesca po noon, nakagawa po ng kasalanan po sa amin. Galit na galit po kami mag-asawa. Nainis kami. Pero noong time na bumalik na po siya sa amin, wala po kami ginawa kundi umiyak na. Because we are happy that she's back. Kasi wala na rin naman po magagawa kung papagalitan mo siya. Sabihin mo na lang sa kanya na mali itong ginawa mo and still that we still love you within our heart. Ipaunawa mo sa kanya, anak, mali itong ginawa mo. Sabihin mo sa kanya na hindi ito tama. Na mapapahama ka dito. And then, show him and let him felt that your love was still there. Hindi nawawala. Cannot be paid. Ganun ang Diyos eh. Magkasala ka sa Panginoon, makikita mo pag bumalik ka sa Panginoon, yung talagang embrace niya sa iyo, napaka-warm, napaka-init. Hindi niya sinasabi sa iyo na hindi ka niya ipataboy. Hindi siya sasabihin sa iyo, bahala ka na sa buhay mo. Alam niyo, tumutunga nga ang Diyos kapag may nanunumbalik sa Kanya. Nasasaktan ng Panginoon kapag lumalayas tayo. Pero kapag bumalik ka, tumantuwa ang puso ng Panginoon. Sabi ko ng verse 20, but when he was still great way off, his father saw him and had compassion. Naramdaman niya agad yung pag-ibig sa kanyang anak eh. Naramdaman niya agad yung pangungulila sa kanyang anak. Hindi yung galit, hindi yung kasalanan ginawa sa kanya, kundi yung pag-ibig niya. Na-miss niya yung pag-ibig ng kanyang anak. Na-miss niya yung kanyang anak. Sobra niya na parang hinanap. His son was returning. The time away made no difference. Wala pa rin nagbago. Nung umalis yung kanyang anak, gawin yung pag-ibig ng kanyang ama. At nung bumalik ito, nag-fail na po itong kanyang anak, na wala na, naubos na, nalustay na lahat ng kayamanan kinuha niya. Walang nagbago, ganun pa rin yung pag-ibig ng kanyang ama. The smell of the swine made no difference. Kahit na ang pangupango nito umalis, nung umuwi, amoy kaming baboy na. Pero walang nagbago sa ama. Niyakap niya pag-ibig that gave him a full embrace. Binigay niya pa rin yun talagang sobrang yakap niya. Na hindi niya sinabi, tignan mo, ang baho mo tuloy. Umayos ka dito. Hindi niya na po alintana yun. Kundi pinakita niya pa rin yung sarap na pagmamahal niya as a father. The rods made no difference, nor did the empty packets. Na kahit na pinakita doon, naghihirap yung anak niya. Sa pagkakamali na yun, ipinaramdam niya pa rin yung pag-ibig dito. His son is home, that's all that matters. Sabi ko nga po sa inyo isa nagtatalo po kami mag-asawa. Pabayaan na natin si Francesca, tigas ng ulo niya nabulgar na namin sa Francesca. Gusto ko lang makita po sa inyo. Gusto ko lang po maging example po sa inyo. Pabayaan na, tigas ng ulo niya. Ang hirap niya pagsabihan, hindi sumusunod niya. Pero pag nandiyan na po yan, iiyak na lang po kami mag-asawa. Dahil natutuwa kami kapag nagbabalik ko sa amin. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ang Diyos lagi niyong tatandaan. Hindi siya nawalan ng panahon para sa atin. Hindi siya nagsaka ng pintuan para sa atin. Even though you are still on sin, kapag nanumbalik ka sa Panginoon, makikita mo yung sarap ng pag-ibig ng Diyos dahil ang ating gawain niya. Wala siyang pakialam kung marumi ka. Wala siyang pakialam kung nagkamali ka. Wala siyang pakialam kahit na ano pang nangyari sa iyo. Ang sa Kanya, nakabalik ka na. Amen. Amen. Ikaw, natutuwa ka ba na nakabalik ka sa ating Panginoon? Kung hindi ka man natutuwa, gusto ko palaman mo ang Diyos tuwang-tuwa dahil nakabalik ka. Ika-apat, last. A father who was assuring to God. Doon sa dalawa niyang anak, ipinakita niya yung nararapat.
yung tama at hindi yung pagiging imbalance pagdating po sa kanyang mga anak. Ano po yung pinakita niya po dito? Nung dumating po yung kanyang anak, ang sabi niya po dito, bring forth the best robe. Dali mo sa amin yung pinakamailang na damit. Isuot niyo sa kanya at suotan niyo siya ng singsing. Dati parang ginawa pang hari yung anak niya. He titled his son as king. So, ano po ba yung pinapakita sa atin ng Lord nito? Pag nagbalik Lord tayo sa Panginoon, ipinapakita ng Diyos na He can clothe you His righteousness. Na pwede na pa rin isuot sa inyo yung tinatawag na robe of righteousness. Yung pagiging matuwid, yung pagiging banal, yung pagiging malinis. No matter what happens to you, no matter how big sins you have, but still, itong Diyos na ito, pwede ka pa rin suotan niya ng pagiging banal. Pwede ka pa rin suotan niya ng pagiging matuwid. Because God's love to do for us the things that He really wanted for us. Gusto niya. Gusto niya na damitan ka ng kabanalan. Gusto niya na bihisan ka ng pagiging matuwid. Gusto niya na maging kaisa ka niya doon sa kanyang kaharian. Yun yung pangarap ng Diyos. Wala siyang pakialam kung nag-fail ka sa mga pangarap mo. Wala siyang pakialam kung bumagsak ka. Wala siyang pakialam kung nagkasakit ka. Ang pakialam niya doon, nandiyan ka na, nakabalik ka. Father should take the problems of God. The Father takes them. Ganun po tayo umako eh. Wala sa atin yun. Nagkasala ka man, anak. Naiintindihan kita. Alam ko na ipinahintulad minsan sa atin ng Panginoon na tayo po ay mag-fail. Pero ang gusto naman po ng Lord po dito, yung tayo po ay makapag-isip na yung mga ginagawa po natin pagkakamali ay balik at kailangan natin matuto. Do you want us to learn? And that learning brings us to give our life to God. Kasi gusto talaga ng Lord manatili tayo sa Kanya. Na kahit kaano mabigat yung mga nagawa mo. At Diyos, makikita mo, meron siya palaging second chance sa'yo. Meron siya palaging pagbabalik sa'yo nung dating mga nawala sa'yo. Kasi ganun ka kamahal ng Diyos. Nagkasala ka noon, hindi sa nagkasala ka, wala ka ng pag-asa. May pag-asa ka. Pinapatunayan ng Panginoon yun dahil sa sandali na ikaw matuto ka doon sa mga pagkakasala na nakaraan mo. At natuto ka manbalik sa Panginoon, no matter what happened to you, wala nang mahalaga sa Panginoon, nakabalik ka na. Magpupuli na ang langit. Magagalak na ang mga anghel sa langit at magpupuri at sasabihin nila na ikaw ay nakabalik na sa Panginoon. Your failures have not moved you away from His love. Only return. Yun ang laging sagot po natin. Na kahit na gaano kabigat yung mga nangyari sa buhay mo, isang bagay lamang ang dapat na matutunan mo. Learn to return to the Lord. Yung matutunan mo manumbalik ulit sa Panginoon sapagkat ang pag-asa ng buhay natin ay wala dito sa mundo ito. Dahil kahit na maging mayaman ka dito, if you have living your life into sin, ay dahil wala kang pag-asa. Pero sa Panginoon, kahit na nabubuhay ka sa kasalanan, sa sandali na matuto ka, ang kalikuran mo yung kasalanan mo, na nagbalik ka sa Panginoon, ang Diyos binibigyan ka na ulit niya ng pag-asa. Hindi niya inaalis sa iyo yung pag-asa na yun. Sa pagkakanangan ng Panginoon, yung makabilang ka sa kanyang kaharian pagdating ng araw, yung hindi mo mag-miss yung sarap ng langit, yung hindi mo mag-miss yung pagpupuli sa langit. Sapagkat walang sino man sa atin ang gusto ng Lord na mapa sa impyerno. Kaya nga sa oras nito, kapatid sa Panginoon, gusto ko po na malaman po ninyo, manumbalik ka sa Diyos. Sa bagay lamang ang sinasabi sa iyo ng Panginoon, manumbalik ka sa Kanya. Sabi po na sa Kalayas 1 verse 3, po natin tatapusin po ito. Kaya sabihin mo sa kanila, ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, manumbalik kayo sa akin at kakaliganin ko kayo. Wala siya sinabing paparusahan tayo. Alam niyo po, yung panahon na ito, sobrang po ang Diyos
sa kanyang bayan. Pero ano pinasabi ka kay Zacarias? Zacarias, sabihin mo sa mga ito, ako si Yahweh na magpangyarihan sa lahat ang nagpapasali. Manumbalik kayo sa akin at kakalinganin ko kayo. Minsan, akala po natin iniwan tayo ng Panginoon sa buhay po natin. Pero ang hindi po natin naiintindihan kaya tayo napabayaan, it is because of our own decision. Tayo nag-decide na humiwalay sa Panginoon. Kaya kung minsan parang hindi natin maramdaman ang Panginoon. Pero nakikita nyo nagpaparamdam ulit ang Panginoon through their servant, through their words, sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod, sa pamamagitan ng kanyang salita. Ipinapaalala sa atin ng Panginoon na tayo po'y manumbalik sa Kanya. Kaya nga, alam nyo, bakit wala na po reason para mapahamak pa tayo? There's no such reason para mag-fail ka pa. There's no such reason para mapunta ka ng impyerno. Sapagkat ang Diyos laging bukas po sa atin yan. Lagi niyang hinihiling na manumbalik ka sa Kanya. Lagi niyang sinasabi sa iyo na manatili ka sa Kanya. Kaya nang nasa sa atin ngayon, kung bibigyan mo ng pansin, yung panawagan ulit ng Panginoon sa buhay mo. Hindi nagkulang ang Diyos sa buhay po natin. Maraming tao ang nagkukulang, kaya hindi makabalik sa Panginoon. Pero sa sandali, na magpauna ka sa panawagan ng Panginoon, makikita mo ang Diyos, nandiyan palagi siya. Kaya mga tatay, huwag na huwag niyong i-reject yung mga anak niyo. Nagkamali man siya. Kamali man yung mga anak niyo. Agapin niyo pa rin sila. At kung hindi pa nangyayari yung pagkakamali na yun sa mga anak ninyo, ipakita niyo sa kanila ang kahalagahan ng pagiging tatay na mayroong Diyos na tinatayuan sa buhay. Sapagkat wala naman po tatay na hinangad na mapahamak muna ang kanilang mga anak eh. Dahil ang gusto talaga ng mga tatay, maging successful yung kanilang mga anak, mapabuti yung kanilang mga anak. At yun yung dapat na lagi natin i-express sa ating mga anak. That we love so much our children, that we love so much our family. At iparamdam po natin sa kanila yun. Kaya po tayo lumalapit sa Panginoon because we express the love of God for them. Kapatid, hindi sapat yung pagbibigay ng pera sa kanila. Hindi sapat yung pagbibigay ng mga bagay-bagay sa kanilang buhay. Alam niyo po ba kung anong sapat para maipakita mo na talagang mahal mo ang pamilya mo? Maglingkod ka sa Diyos. Itigit mo yung buhay mo sa Diyos. Sapagkat, alam niyo po ba, our reward as a father will gain by our family. Yung iyong pagpapagal sa Panginoon, magbubukas sa pamilya mo. Kaya alam niyo mga kapatid sa Panginoon, di pinangarap na noon ng limaman. Ang pinangarap ko na lamang po noon yung makilala ko ang Panginoon sa buhay ko. Sapagkat sabi ko, sandali makilala ko ang Diyos sa buhay ko, mag-control dito sa pamilya ko. At hindi po ako nabigo sa mga bagay ngayon na hiningi ko po sa Panginoon. Na kahit na po sapat-sapat lamang po kami, na kahit na po minsan nagkukulang po kami, pero sa biyaya kabag ng Panginoon, umuubos ang pagpapala ng Diyos sa amin sa Espiritu at sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid sa Panginoon, mga tatay, kung gusto mong iparamdam yung totoong pag-ibig mo sa iyong pamilya, paglikuran mo si Yahweh. Kilalanin mong bilang Diyos ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo. Maglingkod ka sa Kanya. This is how we show a great love for our children and also to our family. Tayo wala magsitayo sa Panginoon. Alam ko sa oras po na ito, meron po mga tatay dito na wala po dito sa church na ito. Alam ko na meron po mga may bahay, meron mga misis na wala dito yung kanilang mga asawa. Alam ko na meron po mga nanay na hindi po nila mahatak yung kanilang mga asawang lalaki sa Panginoon. Just keep on praying. May pag-asa. Tandaan po natin, we have always a great hope of the Lord. And the prayer of the righteous is effective and powerful. Tandaan po natin yan. Kung kayo po ay naglilingkod ng buong puso sa Panginoon, isang araw yung panalangin nyo, na madala nyo yung inyong mga anak sa ating Panginoon, na madala nyo yung inyong mga asawang lalaki sa Panginoon, pangyayari po yan.
Because the prayer of a righteous man is powerful and effective. Tandaan po natin palagi po yun. Ang Diyos hindi nagkukulang sa mga tumatawag sa Kanya. Hindi mabibigyo ang sino man nananalig sa Panginoon. Tayo po mga tatay, mapalad sapagkat tayo po ay ganap na nakakilala na sa Panginoon. Ingatan nila po yung pagkakilala na yun. And I know that this day, God will proclaim that every one of us, Father, to our family, alam ko na may reward na tatanggapin tayo into our God. Sapagkat, alam nyo, napakadakila na ang isang tanay ay kung nilala at maglingkod at itaas sa buhay niya ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang totoong tunay na ama ng tahanan ay yung mayroong takot sa Diyos at pagkakilala. At hindi niya tinatanggal ito sa kanyang pamilya. Because the right of their family is having Jesus to be the center of them. Kaya sa oras na ito, kung meron kayong mga tatay na wala dito ngayon, ipanalangin niyo sila. Dirinigin ng Panginoon po yan. Maniwala ka, magsikap ka lang, maging tapat ka lang sa paglilingkod mo sa Panginoon. Maging tapat ka lang sa iyong pananampalataya sa Diyos. Isang araw, makikita mo, iiyak ang tatay mo at magsasabi sa iyo, sama mo ko, pakilala mo ko kay Jesucristo. What a great time that will be happen. Naniniwala ako mangyayari yan. Tayo mga tatay na narito, tulungan natin yung ating mga kapatiran. May panalangin yung kanilang mga husband, yung kanilang mga sponsor lalaki na isang araw ay mapabilang sa ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah, Lord Jesus. Kaya nangyayari kayo mga tatay. I will pray for you. Come on. Kaya mga tatay, kapanalangin sa kayo. I want that every fathers that we are there in this church, I want that the anointing of God will burn upon your life to serve Him well, to serve Him faithfully. Let me pray you to the Lord. Oh Father God in heaven, I pray for this brother, oh God, as a father to their children, as a father to their family, oh God. Let the grace and mercy of you, Lord, and let your anointing flows to them, oh God, to him, to minister their family, their children, oh God. Tell that you are the Lord, that we are, that you are the most important things that we have in our life, oh God. And use him mightily, oh God, for the glory of you, Lord. I know, Lord, that you have a purpose for this man, oh God. And let the purpose of you will be happen to him, oh God. Lord, I am surely, Lord, that this man is not accidentally come to this church, oh God. You are the one who called for him, oh Lord, to use them mightily, oh God, for your glory, oh God, and for your own purpose, oh God. And let this purpose, oh God, will be happen to him, oh God. Panginoon, hangad ko, Panginoon, ang kalalagot dito sa Espiritu, oh God. And let the Spirit of you, Lord, flow into his heart, oh God. And let the heart of this man, oh God, the heart of God also, God. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you very much for the life of this, oh God. God bless you. Ama namin Diyos, patuloy ko pong hinihiling sa iyo, Panginoon, na tatay na ito, Lord, ay lubusan mo, Panginoon, na pagpakilalanan ng iyong dakilang presensya, O God, upang maging umaran siya sa kanyang mga anak, ang pamilya, tahanan, O God,
Pagpalain mo po siya, Panginoon, ng isang bagong pamumuhay na nararapat ayon sa iyo, O God, bilang tinawag mo, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na ikaw ang magdadaloy sa kanya ng Espiritu mo, Panginoon, to use them mightily and to be a great example to their children, O God. Lord, balutin mo po siya ng iyong mga udang, ng iyong banal na dugo mula ulo hanggang talampakan, O God, at mangyari ang kalooban mo sa buhay ng aming kapatid na ito in Jesus' name. Ang maraming Diyos, patuloy ko may pinapadalangin sa si Brother Ronnie, O Lord, daluyan mo po siya ng pagbabala ng iyong Espiritu, Panginoon, sa kanyang puso, Panginoon, magumapaw ang iyong presensya, O Lord, upang sa kanyang pangangaral, sa kanyang pamilya, sa kanyang pagpapalaki at pagtataguyod ng kanyang pamilya, Panginoon, ay may approach niyo ito ang holy family living, O God, that according to you, Lord Jesus, hayaan mo, Panginoon, na mangyari ang magandang kalooban mo sa kanyang buhay, O God. Malutin mo po siya ng iyong banal na dugo, Panginoon, at magamit ang kanyang buhay para sa karangalan mo. Ang maraming Diyos, patuloy kong itinutulog sa iyo si Brother Arnold, O God. Kaya ako, Panginoon, na patuloy na malaman ng kanyang puso, Panginoon, ang iyong Espiritu, Panginoon, na patuloy na itaguyod niya, Panginoon, ang kanyang pamilya, Panginoon, sa isang pamilya na kung saan may takot sa iyo, Panginoon, may pagsunod sa iyo, Panginoon, at ikaw yung Diyos na maging una sa kanila, Panginoon. At Lord, hayaan mo lumaki ang kanyang pamilya sa habag mo, Panginoon, at sa biyaya mo, Panginoon. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na patuloy na magtataguyod dito, Panginoon, sapagkat wala kaming magagawa, Panginoon, kung hindi mo kami bibigyan ng lakas na kaloob mo, Panginoon. Maraming salamat po. Maraming Diyos, patuloy ko pong ibinutulog sa iyo, si Brother Rafael, O God, Lord, mahal mo siya, Panginoon. Pakita mo sa kanya ang kahalagahan mo sa kanyang buhay, O God. Hindi ang anumang bagay, Panginoon. Ipakita mo sa kanya, Panginoon, bilang isang magulang, bilang isang ama, O God, sa aming tahanan, O God. Lord, ipapakita namin ang totoong pagmamahal sa aming pamilya sa pamamagitan ng aming pagkilala at pagtataas sa iyo sa aming buhay, O God. Pagpalain mo po siya, Panginoon, according to your richness, O God. Ayaw mo ikaw yung Diyos na mag-provide ng pangangailangan ng pamilya niya. Palutin mo po siya ng iyong banal na dugo mula ulo at alapakan at hindi makakapanayig ang mga gawa ng kaaway sa kanilang pamilya at sa kanya, O God. Salamat po, Panginoon Jesus, sa iyo ang katurian in Jesus' name. Ang maraming Diyos, patuloy kong hindi dudulog sa iyo si Brother Ron, O Lord. Hayaan mo, Panginoon, na kasagana mo, idaloy sa kanya ang pagpapala ng iyong Espiritu, O Lord. Espiritu ng kaunawaan, Espiritu ng karunungan na nagmumula sa iyo, ang anointing of the Holy Spirit, O God, to understand everything according to your purpose, O God. Lord, ikaw ang tumawag sa kanya, Panginoon. Gamitin mo ang tatay nito sa kanyang pamilya, Panginoon, sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga magulang. Lord, hayaan mo na umiran ang katotohanan at ang katwiran na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, gamitin mo siya mightily, O God, at alam po namin, O God, tinawag mo siya sa iyong pagkahirang, O Lord, at ikaw yung Diyos, Panginoon, na nagdala sa kanya sa lugar na ito, Lord. Pagpalain mo po siya mightily, Panginoon, hindi lamang sa mga bagay na pangangailangan nila sa araw-araw, kundi maging sa Espiritu, Panginoon, upang lubos na magawa niya, Panginoon, ang mga nararapat na pinagagawa mo sa kanyang buhay. Salamat po, Panginoong Jesus. God bless this man, O Lord. Ang maraming Diyos, patuloy po itinutulog sa iyo si Brother Sebastian, O Lord. Palayo mo po siya, Panginoon, ng iyong banal na kapangyarihan, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan, O God. Idaloy mo sa kanya, Panginoon, ang katotohanan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ilagay mo po siya sa iyong karunungan, Panginoon. Tanggalin mo po siya sa karunungan ng sanlibutan, O God. At kaya ako mangyari na ikaw yung Diyos, Panginoon, na patuloy niya ma-acknowledge, Panginoon, sa lahat ng bagay sa kanyang buhay. Lord, ay among stand niya, Panginoon, sa kanyang pamilya, Panginoon, ay makapanaig ng ayon sa iyo, Panginoon Jesus, at ayon sa nararapat po na kanyang panawagan sa iyo, guys. Bless them mightily, O Lord, and I want this man to be used by you, Lord. Gamitin mo ang taong ito, Panginoon, sa pangangaral ng iyong salita at sa anumang bagay na nais mo, Panginoon, sa kanyang buhay, O God. Lord, gamitin mo po siya sa karamihan, O God, at hayaan mo mahayag ng todo ang kabutihan mo sa kanyang buhay. In the mighty name of Jesus.
Ama naming Diyos, patuloy ko pong ibinubulog sa iyo si Brother Anton. Patuloy mo, Panginoon, na mag-usap ka sa kanya at ikaw, ang Diyos, na patuloy na manahan sa kanyang puso, Panginoon, sa kanyang isip, O Lord, upang ano man yung mga bagay na nais mo, Panginoon, ay maganap ng kalooban mo sa kanilang pamilya, Panginoon, especially sa kanyang asawa at mga anak, O Lord, sa kanyang pamilya, O God, ikaw yung Diyos, Panginoon, na patuloy na iiral, Panginoon, at mag-raise, mag-ahari sa kanyang pagpapakailanman. Salamat po sa buhay nito, Panginoon, balutin mo po siya ng iyong banal na dugo. At ikaw ang Diyos na patuloy na maparangalan sa kanyang buhay. Panginoong Diyos, patuloy ko po nilululog sa iyo si Brother Roger Rogan. Kaya mo na ikaw yung Diyos, Panginoon, na patuloy na umabot sa kanya, Panginoon, sa mga bagay na nais mo, Panginoon, sa mga bagay na kalooban mo, Lord. Kaya mo maganap sa kanyang buhay, O God, kung paano mo po siya, Panginoon, inuwakan noon, Panginoon, nahawakan mo rin po ang kanyang buhay sa ngayon, Panginoon, at magamit para sa karangalan mo, O God. Bless mo po, Panginoon, ang kanyang mga pamilya, ang kanyang mga anak, asawa, Panginoon, at hayaan mo, mangyari ang kalooban mo sa kanyang buhay, O God. From the top of his head to the tip of our toe, Lord, mangyayari ang kalooban mo sa kanyang buhay, O God. Salamat po sa buhay na ito, O God. God bless this man, O God. Ama naming Diyos, patuloy ko pong hinihiling sa iyo, Panginoon, ang pagkilos mo sa buhay ni Brother Rico, O Lord. Alam ko that you have a purpose in him, O Lord, at yung purpose na yung Panginoon, alam ko po na napakahalaga nito, Panginoon. Hayaan mo na magpangyari, Panginoon, ang kalooban mo sa kanyang buhay, O God. Hindi ang kanyang kalooban, Panginoon, kundi ang kalooban mo sapagkat alam po namin, Panginoon, na ang buhay po ng tao ay nakabase lamang po sa iyo, Panginoon. Walang sa isa yung buhay ng tao, Panginoon, na wala sa iyo, Lord. Panginoon, itinutulog ko sa iyo si Brother Rico, Panginoon, hayaan mo siya yung patuloy na tumayo bilang isang ama sa kanyang tahanan, O God, at patuloy na mag-lead sa kanyang pamilya, Panginoon, tungo sa iyo, O Lord, and bless them, Panginoon, with the right spirit, O God, at hayaan mo, Panginoon, na ikaw yung Diyos, Panginoon, na mag-lead sa kanyang mighty, Panginoon, Lord, sa iyo po, Panginoon, ang buhay ng taong ito, Panginoon, sa pagkatalab ko, Panginoon, that you have a great purpose in him, O Lord, at sa mga bagay nito, Lord, magagawa niya ito na mainam para sa karangalan mo, Panginoon Jesus. Balutin mo po siya ng iyong banal na dugo, maging ang kanyang pamilya, O God. Salamat po sa buhay ng taong ito, God. Bless us, O God. Ama namin Diyos, patuloy kong ibinudulog ang taong ito, Lord. Maitili, Panginoon, ano man yung mga bagay, Panginoon, na plano mo sa buhay nito, O God. Mapangyayari, Panginoon. Kaya ano ikaw yung Diyos, Panginoon, na bumalog sa kanya ng kapangyarihan mo mula ulo hanggang talampakan, O God. At sa iyo po, Panginoon, ipinapatuloy na pinamahawak, Panginoon, ang buhay niya, O God. Balutin mo po siya ng iyong banal na dugo, upang hindi na po, Panginoon, maiwalay sa iyo ng kaaway, O God. Salamat sa buhay nito. God bless this man, O God. In Jesus' name. Ang maraming Diyos, patuloy ko pong idinudulog sa iyo si Tatay Alfredo, Lord. Hawakan mo po siya, Panginoon, mula ulo at talampakan, O God. Buksan niyo po ang kanyang espiritu, Panginoon, ang kanyang pangunawa, ang kanyang kaisipan, Panginoon, sa mga bagay na banal, sa mga bagay na matuwid, Panginoon, Lord. Alam ko, Panginoon, na ikaw yung Diyos na magbibigay sa kanya ng kaunawaan sa lahat ng mga bagay sa Espiritu, O God. Gamitin mo ang buhay nito upang makapasok sa kanyang pamilya, O God. Abutin mo ang kanyang pamilya, Panginoon, at ikaw ang Diyos, Panginoon, na patuloy na mapaparangalan. Panginoon, gustuhin mo, Panginoon, ang pagkilos ng iyong Espiritu sa kanyang buhay, O God. At alam po namin, Panginoon, na mayroong kang layunin sa kanyang buhay, Panginoon, kung bakit mo siya dinala sa lugar na ito. Bless this man, my O God. Ang maraming Diyos, patuloy ko pong ibinudulog sa iyo si Brother Will, O God. Ikaw yung Diyos, Panginoon, na nagdala sa kanya dito, maging ang kanyang pamilya, O God. At hayaan mo na mapakalalang ka ng todos sa kanyang buhay, O God. Tagaling mo bawat limitation and reservation, Panginoon, sa kanilang pamilya, O God, upang mapalaganap niya, Panginoon, ang panawagan mo sa kanilang pamilya, O God, at maging pagpapala sa iyo, kaluwalhatian pagdating ng araw, O God. Abutin mo po siya sa lahat ng kanyang mga pangangailangan, especially sa Espiritu, O Lord, at patuloy na bubusan mo po sila ng kasaganahan, Panginoon, hindi lamang, Panginoon, sa mga bagay na pinansyal, material, Panginoon, at higit sa lahat, Panginoon, sa spiritual, O God. Patuloy ka pumasok sa puso ni Brother Romil, O God, at hayaan mo ikaw yung Diyos, Panginoon, na patuloy na maging manifestation ng kanilang pamumuhay bilang tatay, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng tao ito. God bless this man, O God. Ama namin Diyos, patuloy kong idinudulog sa iyo, Panginoon,
Lord, si Tatay Paeng, Panginoon, patuloy na ikaw yung Diyos na gumalaw, kumilos sa kanyang buhay, O God, and whatever the desire, O God, ano man yung mga pipili niya, Panginoon, Lord, hayaan mo magumapaw po ito sa kanyang puso, Panginoon, huwag mong tatanggalin ang desire na ito, Lord, habang nabubuhay siya, O Lord, ano man yung init at alam ng pag-ibig niya sa iyo, Panginoon, huwag mong aalisin ito, Panginoon, at huwag mong ipahintulutang manakaw ito ng kaaway, O God, at sa pangalan mo, Panginoong Yesus, patuloy ko po, Panginoon, na ini-impart sa kanya, Panginoon, ang Espiritu ng aming Panginoong Yeso Kristo, Panginoon, na mag-ahari sa kanyang puso, isip, at mga galaw, Panginoon. Ikaw ang magiging priority niya habang nabubuhay siya, Panginoon. Pagpalain mo po ang taong ito, Panginoon, hindi lamang sa mga pangangailangan niya sa mundo ito, Lord, maging sa pangangailangan niya sa Espiritu at sa buhay na walang hanggan. Salamat sa buhay ng taong ito, Lord. God bless this man, O God. Hallelujah, Lord Jesus. Sige mo, let us extend our hands and then patuloy natin silang ipanalangin. Declare po natin yung pagpapala ng Diyos sa kanilang buhay. Come on, declare niyo po kung ano yung mga panalangin niyo sa mga tatay na ito. Ganyan na rin po doon sa mga tatay na wala po dito. Panalangin niyo po sila personally. Manalangin po tayo. O maraming Diyos, patuloy po namin hinihiling sa iyo na mga tatay na ito, Panginoon, ay patuloy po maging ilaw, Panginoon, sa kanilang pamilya, Panginoon, liwanag sa sanlibutan ito, Panginoon, at ayahan mo na ikaw yung Diyos na patuloy na gumalaw sa kanilang maitinig, Panginoon, at mapahalagahan po nila, Panginoon, ang bawat panawagan mo sa kanilang buhay bilang mga tatay, Panginoon. Lord, I claim na ikaw yung Diyos na gagalaw, maghahari, magpakailanman sa kanila, O God, na kapag tinutokso sila ng kaaway, Panginoon, hindi makakapanay ito, Panginoon, sapagkat ang patnubay mo at gabay, Panginoon, ang kanilang tungkol, Panginoon, at kanilang kalasag, Panginoon, upang mapagtagumpayan anumang mga lalang ng kaaway sa mundo ito, Lord. Alam po namin, Panginoon, na ang mga tatay, Panginoon, ay kadalasang inaatak ng kaaway, Panginoon, pero alam din na po namin, Panginoon, na mahal mo ang mga tatay na nakumikilala sa iyo, Panginoon, at hindi mo sila pababayaan, maitinig, Panginoon, at alam ko, Panginoon, na ikaw yung Diyos na tumawag at nagdala sa kanila sa lugar na ito, Panginoon, at hindi mo sila pababayaan magpakailanman. Pagpalain mo po sila sa lahat ng kanilang mga pangangailangan, bless them mightily, Lord, at magamit mo sila mightily, Panginoon, hindi lamang sa kanilang pamilya, maging sa church na ito, Panginoon, at maging dito sa bayan na ito, Lord, magamit mo sila, Panginoon, kung saan mo man po sila nais gamitin, O God. Lord, hinihiling namin sa iyo, Panginoon, huwag mo silang iiwan, ipababayaan, O God. Ikaw ang Diyos na maging sentro palagi ng kanilang pamumuhay, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Ama nating Diyos, patuloy po kami dumudulog sa iyo. Nagpapasalamat, Panginoon, sa gawain ito, Lord, ng iyo pong ibinahagi sa amin, O God. Lord, patuloy po namin itinutulog sa iyo, Panginoon, na pagpalain mo, gawain ito, Lord, para sa karamihan, Panginoon, hindi lamang para sa amin, O God, maging pagpapala itong gawain na ito, Panginoon, sa mga maraming kaluluwa, Panginoon, na maidadala sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Ingatan mo po kaming lahat, Panginoon, sa aming mga pag-uwi, O God. Lord, ingatan mo po ang aming mga sasakyan, maluwalhati po kami makauwi at makapunta sa aming mga pupuntahan at sa aming pagbabalik, Panginoon. Maluwalhati kami makauwi sa aming mga tahanan. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa, O Lord. Siksiklit ka tumaapaw ng pagpapala, O God, at kaalaman na nagmumula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa Espiritu na ibubuhos mo sa araw na ito para sa aming mga, hindi lang sa mga tatay, maging sa mga nanay at mga anak na narito kayo, God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa ito namin binabalikan lahat ng kapurihan at karangalan sa tanging pangalan mo po lamang in this name. Amen. Happy Father's Day po sa inyo.